po natin yung pamumulitika na yan. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Lumulubog na po sa kumunoy ng kahirapan. Tigilan nyo na po. Yan po ay aking pakiusap sa inyo, mga mahal namin senador. Mensahe niyo ho sa mga makaliwa na nagrarally to impeach Vice President Sara Duterte. Sa mga makakaliwa na nagrarally para ma-impeach ang aming mahal na VP Sara Duterte, wala naman po kayong tunay na ipinaglalaban. Kaya tigilan nyo na rin po yan dahil kayo yung mga nababayaran lamang. Wala naman kayong tunay na esensya ng paikipaglaban. Para saan ang inyong paikipaglaban? Ano ba ang mapapala ng bansang Pilipinas kung sakaling ma-impeach si VP Sara Duterte? Wala. Walang benepisyo ito sa buong bansa. Kaya kayong mga makakaliwa, kung ano man ang inyong pinaglalaban, kung ano man ang dahilan kung bakit kayo narito, tigilan nyo na rin po yan. Maawa na po kayo sa bansang Pilipinas. Lahat po tayo ay apektado ng kahirapan. Lahat po tayo ay apektado ng mga pagsasayang ng oras sa impeachment na yan. Kaya dapat kayong mga makakaliwa, tigilan nyo na po yan. Magkaisa na po tayo. Yan po ang pakiusap ko sa inyo. Sir, sa tingin nyo, pagdating ho rito sa Senado, tungkol dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, may impeach kaya siya dito sa Senado? Sa tingin nyo po? Ako kung ako tatanungin sa legal part hindi naman talaga may impeach. Walang grounds. Yan ay plain political lang. Pamumulitika lang. Wala talaga, hindi talaga dapat ma-impeach. Ang problema natin kasi ngayon, pinagkakaisahan talaga nila dahil ang main objectives ng mga anti-Duterte, ang kanilang mga pangarap ay matanggal sa pwesto si VP Sara Duterte. Kaya dinadaan nila sa impeachment. Dahil takot na takot sila kay VP Sara Duterte pagdating ng 2028 national election. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit gustong-gusto nilang ma-impeach. Kaya kung ako tatanungin nyo, hindi po ito ma-impeach. Dahil ang mga mamamayang Pilipino ay ayaw ma-impeach ang VP Sara Duterte. Bakit? Dahil si VP Sara Duterte ang only hope ng Pilipinas. Tanging pag-asa ng Pilipinas para bumalik uli ang kaunlaran, ang respeto ng ibang bansa sa atin at ang ekonomiya ay muling buhayin. Dahil ang tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating bansa ay only Duterte. Kaya si VP Sara Duterte, that is next president, our future president, Sara Duterte. Sir, may mga umuugong na balita tungkol dito sa palitan na naman ng Senate President. Pagkatapos na maupo ho ni Senator Peter Aran Cayetano ay may gusto na naman silang ipalit. Bakit ho kaya nagkakaganito sa tingin niyo, sir? Kasi nga alam nila na si Senator Alan Cayetano, the Senate President, hindi bias. Si Senator Alan Peter Cayetano, Senate President at this present time, ay merong tunay na pagmamalasakit sa katotohanan. Ihayag ang katotohanan na walang kinikilingan. Kaya yun ang kinatatakutan nila na ma-outnumber sila at ang maging final decision ay hindi ma-impeach ang ating VP Sara Duterte. Kaya gusto nilang bawiin ang liderato ng Senate President. Yan ay pangit talaga yan. Bakit kamo? Andyan na siya, Senate President na, bakit hindi nila pabayaan? Total, alam nyo ba, kung hindi si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President, during that time na ina-aresto illegal arrest si Senator Ronald Bato, malamang nakuha yun. Kung hindi si Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate President, malamang nasa dahig na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya lang dahil nga sa matalino ito at merong puso para sa katotohanan, hindi niya basta-basta ibinigay ang karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga authority. Hinanapan niya ito ng legal document o ng warrant of arrest na bandang uli na diskubre na ito'y peke. Gawa-gawang warrant of arrest. At bakit ibibigay ito? Kaya napakaganda nung yan ay God intervention. Biglaan yan yung pagpapalit ng liderato, biglaan. Bakit nagkaroon ng biglaan pagpapalit? Inallowed ng Panginoon na ang maging Senate President ay si Senator Alan Cayetano para maproteksyonan ang katotohanan at hindi maibigay sa banyagang husgado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil napaka-imposible talaga ito. Ito ay isang malaking bendalo. Bakit ko nasabi? Ano ang basehan para siya hulihin? Wala namang
wala namang ginawang crimes o meron mang sinasabing crimes pero meron ba nakasampang kaso sa local court natin? Wala. Functional po, functional and operational ang ating judicial system. Malaking insulto nga ito sa ating mga hukom, sa ating mga judges, sa ating mga abogado. Kasi pinangunahan nila, kahit walang dokumento, gusto nilang kunin ang isang Filipino citizen para dalhin sa foreign country. Saan ka nakakita ang gano'n na wala namang kaso sa korte natin? At hindi na po tayo miyembro ng ICC. Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Kaya wala nang karapatan ang ICC na huliin ang ating senator. Isipin nyo, senator ito, halal ng mamamayan. Hindi ba sila nahihiya na ang isang halal ng mamamayan na senador ay huhulihin at dadalhin sa banyagang korte? Malaking paglabag po yan sa konstitusyon ng ating Pilipinas, sa rules of court ng ating bansang Pilipinas. Meron po tayong sariling soberenya na dapat nating ingatan. At kung sakali mang nadala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa dahig, ito po'y magiging habitual system na po. Paulit-ulit na nilang gagawin dahil nagtagumpay sila sa pangalawang beses kung sakali Kaya hindi po dapat talagang maulit ito. Tama na yung nakidnap na nila si Tatay Digong. Tama na po yun. Andun na si Tatay Digong nagdurusang mag-isa. Dahil nagsakripisyo siya, ibinigay niya ang kanyang kalayaan. At sa ipasan ang gulo, sumama na lang si Pangulong Duterte sa dahig. Pero enough is enough. Tama na po yun. Hindi na po pwedeng masundan. Kung masusundan pa yan, malaki na pong kalukuhan yan. That is violation of our judicial system. Sir, sa ilalim mo ni SP Cayetano, sa tingin nyo, sino ang dapat tumawag ng Blue Ribbon? Sa Blue Ribbon? Opo. Walang iba yan kundi si Senator Rodante Marcoleta. Bakit po, sir? May personal knowledge siya sa flood control project Siya ang unang nag-imbestiga ng ghost project ng flood control DPWH. Si Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta. Ang problema, nung marami nang nadidiscover, lumilitaw na ang mga pangalan ng mga involved dito, bigla nilang tinanggal, pinalitan nila. At ang pinalit nila, si Senator Lacson. Dahil kapanalig. Politika po kasi ito, hindi naman po ito usapin ng katotohanan lang Ito ginagawa nila, pamumulitika. Hindi po ito benepisyo sa mga mamamayang Pilipino. Tingnan nyo yung mga kapulisan, damay-damay na kami rito, basang-basa kami sa ulan. Dahil sa usapin na ito. Kaya dapat, tigilan na nila yung impeachment na yan. Ngayon, dahil si Senator Alan Peter Cayetano na, ang Senate President, dapat palitan na rin ang Blue Ribbon na hahawak nito. At walang iba sana, ibalik nila si Senator Rodante Marcoleta dahil may personal knowledge siya regarding this investigation. Dahil ito yung hawak natin ni Senator Marcoleta, ibalik sa kanya para magkaroon ng maayos na labanan. At saka dapat tigilan na yung pamumulitika. Ilabas nila ang katotohanan ayon at base sa ebidensya. Anong mensahe niyo, sir, kay Trillanes? Siya yung dala ng warrant of arrest sa loob ng Senado. Trillanes. Trillanes. Yan kay Trillanes, ano yan aso kulol yan Sa totoo lang si Trillanes, hindi naman credible si Trillanes na lumutang dyan. Ano ang katungkulan ni Trillanes ngayon? Wala namang katungkulan si Trillanes ngayon, di ba? Hindi sa private. Bakit siya nasa loob ng Senado? Bakit siya mayawak ng warrant of arrest? Ano ang authority ni Trillanes para magkaroon ng warrant of arrest? Ano ang authority ni Trillanes para makapasok sa loob ng Senado? Samantalang tayo bago pumasok ng Senado, may appointment. Tapos sila bigla na lang papasok. Di ba? Yan ay malaking paglabag na kagad dyan sa konstitusyon ng ating bansa. Ang usapin na ito, hindi usapin ng basta politika Usapin na ito ng soberenya ng Pilipinas. Pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa dahil sa sobrang pamumulitika, lugmok ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Sir, ang masasabi niyo, reaksyon niyo sa ginawa nila kay Senator Bato, yung paghabol ng NBI kay Senator Bato sa hagdan para mahuli nila. Ano ang komento niyo doon? Ang komento ko dyan, kung tutusin, maling-mali ang ginawa ng NBI dyan Bakit nila hahabulin? Kung legal ang kanilang panguhuli, hindi dapat nila hinahabol yan. Kaya tumatakbo si Senator Bato de la Rosa, hindi siya natatakot. Inililigtas na lamang ang kanyang kalayaan
Dahil alam niya ang mangyayari sa kanya ay kidnapping na naman. Hindi po legal ang ginawang panguhuli kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya kung tumatakbo man siya, karapatan niya pong ipagtanggol ang kanyang kalayaan. Bob! May